So good day po, Sir Manaloto. So ang aming system po is name is Course Match, which is ang brief description po is AI-powered course recommendation system provided to you by Nahe Marvin, Panergayo, Warren, and Che Jesus Leonard. So proceed po tayo sa ating unang agenda, which is ang ating presentation outline na nilalamnan ng ating problem statement, design thinking, system architecture, screenshots of the web, at ML integration. At lastly naman po ang ating demonstration. So proceed po tayo agad sa ating problem statement. So next po. So, pagpipili ka po yun ng college na yung gugustuhin ay kailangan mo po ng assurance. So, minsan kasi iba sa atin ay hindi pa sure sa ating tatahakin. So, dito po sa aming system ay may kita po natin kung ano ang dapat na suitable na course sa iyo at iyong hahatakin sa iyong future. So, next po. So, purpose of this application is para makakuha po tayo ng aakmang college courses sa ating mga estudyante na papasok pa lang sa ating college. So, based po sa kanilang interest po, personal traits, at kanilang academic performance. So, ang magbibigay po ng ating recommender naman po is detalyadong information sa kanilang course at career path sa tatahakin, mga kailangan ni skills at salary ranges na kanilang may kita pag pinili po nila yung course na i-recommend ng aming application. So, next po. So, design thinking po. Next. Mga sponsor users naman po dito sa atin ay primarily po ang aming students. So, sila po kasi yung direktang nagipag-interact po sa aming system. At next naman po ay parents kasi sila po yung nagpe-play ng magandang role dito sa ating mga estudyante. Kung ano po ba yung college na kanilang tatahakin at career na decisions, sila ang mag-provide ng guidance sa kanilang anak. So, next po. Empathy map po. So po ang aming empathy map na nagpapakita ng says ng mga estudyante, things ang kanilang iisipin, feels, kanilang maramdaman, at kung ano ang kanilang logical na gagawin, which is ang does. So next po. So ito naman po yung mga hills, which is ang nais namin makamit dito sa aming system na ginawa. So meron po kaming 5 na presented na hills. So ito po yun. Next po. Ito naman po sa playback sessions po namin ay mga early stage po ng aming development dito sa aming system, which is na nag-gather po namin sa user feedback na nilalapse ng aming system na ginawan po namin ng solution. So, number 1, limited prediction factors. 2, limited scaling for recommendations. 3, lack of user interaction. At 4, no email verification, which is the solution na naman na po namin sa final phase po ng aming development. So, next po. So, proceed naman po tayo sa system architecture which is discussed po ni Mr. Panergayo. Thank you po. Thank you, Mr. Leonard. So, dito sa system architecture, dito nagpapakita kung paano nag-work ang buong course match system from users hanggang AI recommendation. So, may web app, database, at machine learning na magkakaugnay para makapagbigay ng tamang course suggestion. Next, please. So, dito naman sa architecture diagram, explain ko lang to in a simple way. So, dito, ganito yung flow niya. User, then web app, then machine learning model, then database, tapos results sa user. So, ibig sabihin, nag-input ang user ng data, then pinaprocess ng AI, tapos ibabalik ang recommended courses. Next, please. Dito, isimplihan ko lang din ang pag-explain. So, una, nag-fill up ang student ng grades, tapos interest at personality. Ang pangalawa, pinapadala ito sa backend. Tapos, ina-analyze ng model. Then last, lumalabas ang top recommended courses sa screen. Next, please. So, yan, library use. So, ginamit ang PHP machine learning para makapag machine learning sa PHP. So, dito, ang nag-handle nito ay pagtitrain ng model. Una, yung TNN. Pangalawa, pag-test ng accuracy. Then, pag-predict ng course. Next, please. Library use. So, dito naman, ang composer naman ang nagba-manage ng PHP libraries. So, siya ang dahilan kung bakit madali i-load ang PHP, machine learning, at iba pang dependencies. Next, please. So, ML integration, training phase. So, dito, gumamit ng student dataset. Then, tinrain ang TNN model. Tapos, sinave ang trained model para magamit ulit. So, parang tinuruan muna ang system bago gamitin. Next, please.
ML integration na prediction phase. So dito na ginamit ang AI. Kinukuha ang user input, kinukumpara ang trained model. Tapos naglalabas ng top 3 course recommendation. So mas mataas ang weight ng grades, kasunod ng interest at personality. Next please. So ayan. Dito una user input, then assessment form, then course predictor class, then PHP machine learning, KNN model, then hybrid scoring engine, then top 3 recommendation, then results. Next please. Ito last. Model specification. So ang model ay KNN algorithm. Tapos may 500 student records. Tapos may multi-class. So maraming courses. Then may 43% ng accuracy. So enough na to para sa guidance at decision support ng students. So ayun lang para sa system architecture. Sa system demonstration naman, ipapresent na to ni Mr. Marvin Nahe. Let's proceed to system demonstration. Welcome to Course Match. Course Match helps students to chart their course among the stars. So Course Match features a unique constellation theme. Also, it features AI recommendation engine, and lastly, it features gamification. So first, ayan, i-browse natin yung ating landing page. So all working siya. So now let's log in. So since new user ako, kailangan ko man mag-sign up. So sign up tayo ng mabilis. Ay, mali. Tama. So yung email. And then yung password. So once na nakareate tayo ng account, so mapupunta na tayo sa dashboard. So sa dashboard, makikita natin dito mayroong history and leaderboard and profile. So mamaya, matatalakay natin yan. So now, ayan, explore natin yung dashboard and makikita natin dito si course assessment. So dito, kapag pinindot ng user yan, makikita nila dito kung yung kanilang assessment. So dito, makikita nyo sa taas, meron siyang parang loading or ayan, may percentage. So mag-up yan once na nag-enter si user. So part siya ng gamification feature niya. So ayan, so dito din sabihin na magaling ako sa science, magaling ako sa English, hindi ako ganun kagaling sa Filipino and math. Then magaling ako sa tech and hindi ako ganun kagaling sa AP. So let's say sa interest naman, magaling ako sa more on techy guy ako. So sa personality ko naman, more on analytical and logical ako. So once na natapos yun, magwa 100% siya and pwede nang maka-create yung constellation or yung makapagbigay kami ng course sa inyo. So once na nag-create na yun, so nakalagay dito yung match score. So yung match score, nagbibigay siya kung bagay ba sa'yo yung na-recommend namin na course. So dito, yung reason kung bakit 83%. So since mataas yung science skill ko and passion ko sa technology, nilagay niya ako dito sa Science of Information Technology. So dito, makikita natin yung quick overview ng IT, BSIT. Then dito, makikita natin yung mga career na pwedeng tahakan ng isang IT professional and yung kanilang salary. So makikita din natin dito kung gaano ba ka-demand yung career na yun. So dito, sa last, may short quiz siya. So optional siya. Part siya ng gamification namin. So dito, mayroong 20 questions na ma-ask si user. So yung sa yung quiz na to is para ma-familiar din or magkaroon ng idea yung user about sa career or environment na tatahakin niya. So sa baba naman, makikita natin yung ibang other recommend courses. So for example is recommend din sa akin yung computer engineer. So once na pinindot ko yan, mapupunta din ako doon sa field na yan. Then quick overview career. The next is yung quiz. So let's try na mag-quiz. So dito sa quiz, ayan, may question and then answer. So kapag tumama yung sagot mo, may score ka dyan. So mayroon din siyang limit or time limit. So for example is nagtry kayo ng another user. So sa time siya magbabasa. So ayan, nakalagay dito kung yung sagot or yung bakit. So ayan, skip na natin siya para matapos.
So, over 15. So, ayun nga. Katulad ng sinasabi ko sa inyo kanina, para ma-familiarize din yung user. So, dito, nakalagay dito, sinasabi niya na computer engineer optimized hardware and software performance. So, at least, habang tinitik niya tong quiz na to, nagkaka-idea na siya kung ano yung mga ginagawa ng isang software engineer. And then, ayun. So, after matapos yung quiz, makikita niya yung result and makikita niya kung ilan yung tinama niya. So, since puro mali yung nasagot natin, 33% lang siya. And nakalagay dito is consider exploring. So, since mababa yung 33%, na-detect namin na medyo nahihirapan ka. So, pwede mong i-consider yung other options. So, ayan. After nun, makikita mo yung leaderboards. Ito yung nasa navigation kanina. So, dito, makikita mo yung mga user. So, dito, may, ayan, yung mga user na nag-take ng quiz sa computer engineering. So, ayan. Since ako yung pinakamataas, 33%, ako yung nag-top 1. And makikita mo din dito yung history mo. So, yung sa history, assessment history, makikita mo kung ano yung mga recommend course na binigay namin sa'yo and kung bakit. So, ayan. Ito yung reason kung bakit. And lastly is sa profile. So, sa profile, makikita mo dito yung mga credentials mo. So, pwede ka ding magpalit ng password kung gusto mo. And lastly, makikita mo din yung achievements mo if ikaw yung top scorer dun sa isang field ng quiz. Now, let's log out na po. And now, for the admin naman, so, itry natin yung admin natin. So, ayan. Yung admin panel natin is ito. So, enter tayo sa admin. So, si admin naman, makikita niya dito yung statistic ng mga user. So, ayun, makikita niya yung total user, assessment taken, quiz completed, and yung average score. So, makikita niya din dito yung mga top recommended course. So, ayan, pinakamadami is yung computer science. And sa user, makikita niya yung mga user. So, ito yung mga user na user ng system namin. So, sa course, makikita niya din kung ano yung pinakamataas na statistics. So, kung computer science, 5 recommendation, computer engineering, 5 din. But dito sa baba, so makikita nyo na 1 pa lang sa marketing, so mababa. Ibig sabihin, hindi siya ganun nakukuha or nare-recommend ng system. So, that's it for system demonstration. So, again, thank you. Thank you po.